And yung presyo lang nito nasa 1,000 plus lang. Karamihan dito mga Shopee racing lang din. Lalo yung rear set, 'di ba? Napaka-pogi. Tipid racing build lang. Hi mga katingin, nandito tayo ngayon sa Garage Point sa Pasig para simulan na ang ating Kawasaki ZX4RR build. Ipapa-PMS na rin natin siya. Change oil and chain cleaning. Ito yung preparation natin sa kanya para magamit na natin siya sa racetrack. Ito yung mga parts na ipapalagay natin sa kanya. Frame sliders, signal lights, CNC adjustable rear sets, racing windscreen, and radiator guard. Price reveal naman tayo ng mga pinaglalagay natin dito kay ZX4R natin. Unahin natin itong racing windscreen. So maganda yan. Taguan yan sa hangin pag top speed. And yung presyo lang nito nasa 1,000 plus lang. Karamihan dito mga Shopee racing lang din. Kagaya sa R3 natin dati. Radiator guard naman, nakalap ako ng pinakamura doon sa Lazada. Nasa 500 pesos lang yan. Pero yung iba sa Shopee nasa 1,000 plus. So yun. Kailangan lang. Sagaan lang sa paghahanap. Halos magkakamukha naman sila. Tsaka nakatago naman siya. Dito naman naglagay tayo ng Ibotech kunyari na frame slide. Nabili ko sa Shopee, nasa 1,700 yata to. Eh, napili ko to kaysa dun sa usual na nilalagay sa 25R na may guhit-guhit. Kasi hanggang dito yun. So, meron kasi tayong tropa na bumanking siya. Sobrang higa niya. Inabot yung frame slider. Kaya tayo naglagay ng maiksi lang dito para hindi abutin. Kasi, ang problema kay 4R and 25R, yung slider niya ay nandito sa bandang baba. Medyo mababa siya. Usually kasi dapat nandito. So, siya medyo mababa. So, sobrang lean, pwede siyang abutin. Kaya, huwag kayo maglalagay ng mga habang slider dito sa part na to. Siyempre, pinaka-importante sa lahat na accessories na nilagay natin pang racetrack is the CNC rear set. So, yung rear set na to, CNC, mas magaan siya kaysa sa stock. Tapos, marami siyang adjustment. Nakita ko to, nagandaan ako kasi sa Bonamici Racing na rear set. Kahawig to. Pero sobrang mahal kasi nun. Siyempre, tipid racing tayo muna. Ito yung napili natin. Ang halaga lang nito is like 4,000 plus lang ang kuha natin dito. So, natuto na ako dun sa ginawa ko sa R3 build. Ang bili natin dun na sa mga almost 8,000 yata yung rear set nun. Kaya dito, naghanap tayo ng talagang mura. Ang tagal ko naghanap, mga isang buwan ako naghanap. So, 1KS yung nakalagay dyan. Di ko alam kung totoong brand yan. Pero okay, nakuha ko to yata sa Lazada ko naman nakuha to. Ang kapal din ng kanyang heel guard. Kulay black na pili ko para malinis tignan, pero nilagyan ko siya ng red accent. Kasi meron naman siyang mga red accent dito, so para mag-match. Siyempre, ito na yung dati natin. Exhale exhaust from Sec Moto Supply. Nagpalit din tayo ng shorty, or cute na peanut bulb na signal light. So, ganyan siya. Ito, pwede pang pihitin to para tumingala. So, medyo malakas-lakas naman siya. Kaya ako naman napili yan kasi nakalagay na tong tail tie din na nakuha natin. So, ayoko nang bumili. 1,000 plus din yun. Or 2,000. Tapos, pinalitan ko na lang siya ng mas maiksing signal light kasi yung stock ganyan kahaba. Para mas malinis tingnan. And ayoko na rin magpalit ng taillight kasi pag nagpalit ka ng tail tie din na walang lagay ng signal light. So, another gastos na naman yun, di ba? Kaya hindi ko naman kailangan ng mga masyado na maraming accessories niya sa likod. Importante naman kasi is magamit natin sa racetrack. Yung bili ko pala dito nasa 150 plus lang. So, napakamura. Ito yung pinakamura accessories dito.
Yung seat coil parang wala pa akong planong ilagay kasi parang malay mo, di ba? Kailangan mag-back ride in the future. Kasi yung mga R1 natin tsaka Fireblade, wala nang angkasan yan. Ito meron tayo dito, tank bag. So pag-iisipan ko tatanggalin ko. Minsan kasi maganda rin, pinapatungan ko kaya ng braso para hindi magasgas yung tanke tsaka yung fuel cap. Diyan muna siya. Hindi ko pa alam kung ang gagawin ko. Dito meron tayo dito quad lock, fork stem mount, table yan. Lagay ng cellphone. And ayan na. Doon sa mga nagrereklamo na dumi daw ng chain natin. Ayan, pinalinis na natin kay Garage Point Manila. Shoutout. Malinis na siya. And bagong change oil na rin. So ready na sa racetrack. Ganito itsura pag nakasakay tayo sa rear set. Ganyan. So kita nyo naman, yung tulong ng rear set. So syempre pag sa racing, nakatiptoe tayo dito sa rear set. Kaya kita nyo yung tuhod ko, saktong-sakto dito. So mas aggressive na siya. Ang disadvantage lang na naka-rear set is pagka long ride or traffic syempre, masyado ka na nang nakasubsob ngayon kasi yung support mo na dito na sa likod eh. Mas aggressive na yung riding position mo. Pag straight body ka, nakaganyan ka. Yan. So sanayan lang naman. Syempre yung gulong natin, Diablo Super Corsa SC2. Kita nyo naman, poging-pogi. Gulong pa lang, pumogi na. Kagandahan nito syempre, SC2, pwedeng pang racetrack at pwedeng pang semi long ride kasi naka-medium compound siya. Hindi siya kasing lambot ng SC1. At meron pa tayong binili, hindi ko pa nalalagay kasi wala pa akong time. Baka mamaya. So ang forma na ito, pa ganyan. Tapos yung isa naman para dito. So hindi pa siya transparent kasi meron pa siyang papel sa ilalim. So kailangan linisin muna natin ito para makabit natin. And ready na tayo sa racetrack. So ito na mga katingin, as promised, ito na yung build natin sa ating ZX4RR. Ito yung first stage ng build natin. And so far, yun yung mga pinalagay natin kay Garage Point Manila. So far, sobrang impressive and satisfied ako dun sa kinalabasan na gusto natin. Lalo yung rear set, diba? Napaka-pogi. Nag-complement dun sa looks ng ZX4RR natin. And syempre, mas maganda yung review natin kung meron tayong Insta360. Okay. Inabot na tayo ng gabi. Naging aggressive na yung riding position dahil sa rear sets. Pero mas kontrolado ko na siya. Nag-grip ko na ng tuhod yung tangke. Singit tayo dito. So kapag nasa stoplight, huwag nang bumomba. Pigilan ng sarili, wag magpasikat, makakaya kasi pag porket naka-inline 4 ka, bobomba-bomba ka, nakakaya yun. Masyado mapansin. Birita mo na lang pag nag-go. Doon mo ilabas yung frustration mo sa buhay. Pogi ng windscreen. Ayan, nakakapagtago na tayo ngayon. Dati kasi mababa lang siya eh. Ngayon may tataguan na. Malambot pa rin yung shifter niya, walang pinagbago. Masasabi ko maganda yung nabili nating rear set. Nakachamba tayo doon. Parang rare kasi yung rear set na yun eh. Hindi ngayon ako nakakita ng ganun. Wala masyadong gumagamit nun eh. Kumbaga wala ring reviews, wala masyadong bumili kasi. So nag-risk tayo doon sa rear set na yun. Sinubukan natin, bahala na. Diba, at least naka-discover tayo ng magandang rear sets. So yun maganda sa mga nagre-risk. Para sa inyo, may masubukan tayo at malaman natin kung maganda. Ngayon, tried and tested na, diba? Pwede na kayong bumili. Hindi masasayang yung pera nyo. Yung kagandahan ng 4R, napakadaling gamitin, diba? Siyempre, shoutout sa Dyno Pro. So next time, diyan tayo magpapa-remap kay Overdrive Moto, diyan sa Dyno Pro Philippines. Next project yon sa kay ZX4RR, next part ng build. Woo! Ganda na performance bago change oil. Ang ganda manakbo. So ito, kinakaskas na natin yung Pirelli Super Corsa. Mini-break in na natin. Ready na sa racetrack. Sabangan nyo yung ating first track day with the ZX4RR. Kinakabahan ako. Ang tagal ko din nakapag-track day, more than 1 year na hindi tayo nakapag-practice sa racetrack. Sana marunong pa tayo.
So ang ginawa po nating build ay tipid racing build lang. Di tayo naglagay ng mga high-end exotic parts dito kay ZX4RR. Pero malay natin in the future, pag nakaluwag-luwag tayo, basta lahat ng mga parts susubukan natin. Pero right now, mas gusto kong explore, di ba, yung ma-maximize natin yung maliit na budget at magagandang maraming piyesa tayo mabili. Kasi natapos na tayo sa high-end build kay R1. Dito naman, tipid racing build naman tayo para mas practical na build. At mas marami tayong matulungan ng katingin na gusto rin mag-build. So right now, meron pang konting delay sa throttle na gusto nating eliminate through remap. Nakakalula din. Excited na ako na masubukan yung mga pinaglagay natin dito. Syempre very trackworthy na siya dahil gulong tsaka reset slider, yun yung mga tatlong importanteng mailagay bago ka sumabak sa racetrack kapag all stock pa yung motor mo. Tatlong basic na kailangan Sa mga tingin, abangan nyo yung mga darating pa natin na content dito sa ZX4RR. Iba pang builds natin. Marami pa tayong builds na darating.